Welcome to my channel mga boss. Ngayong araw ay may isi-share lang ako sa inyong kunting kaalaman kung paano mag-test ng optocoupler or opto-isolator. Ito yung diagram mga boss. Ang ititest natin ay PC817 na optocoupler. Ito yung pin niya mga boss. Itong may dot na marking dito. Ito yung pin number 1 ng optocoupler. Pin number 1, pin number 2, pin number 3, at saka pin number 4. Meron kasi ito siyang internal diode sa loob at saka meron din siyang transistor sa loob, internal transistor. Itong diode, ito yung nagti-trigger sa loob para mag-close itong transistor niya mga boss, para iilaw itong load natin. Gagamit lang tayo ng dalawang power supply, 5 volts dito sa kanyang input at saka 5 volts din dito sa kanyang out sa kabila. Tapos yung load natin ay LED lang. Tapos lagyan na natin ng resistor, limit resistor niya, current limiting resistor, at saka dito din sa kanyang input para mag-trigger lang itong diode mga boss. May dalawa tayong power supply na pareho 5 volts. Ito saka ito yung gagamitin natin dito sa ating circuit mga boss. Kukonek lang natin itong power supply. Ito yung sa input ng optocoupler, 5 volts dito at saka 5 volts din dito sa out. Ayan mga boss, dapat mag-iilaw itong LED pag pinindot ko na itong switch mga boss. Ito yung push button switch niya. Pindutin natin. Ayan mga boss, nag-iilaw siya. Ibig sabihin good itong kinetest natin na optocoupler. Gumagana siya mga boss. Hindi sila connected, itong dalawang power supply magkahiwalay sila, pero pag mag-trigger na yung diode niya sa loob, mag-close na itong optocoupler, kaya iilaw itong LED natin mga boss. Yan. Itong power supply natin mga boss, itong sa input ng optocoupler ay 2 amperes at saka itong sa out niya is 3 amperes. Nilagyan na natin ng dalawang resistor na 330 ohms para malimit yung current na papasok dito sa optocoupler at saka sa LED. Ngayon mga boss, tingnan na natin yung ilang milliampere yung papasok dito sa optocoupler. Ito lang yung gamitin natin mga boss na tester. Tapos mag-set tayo dito sa ito, 25 milliamperes. Ito yung maximum. Tapos sa scale niya, dito lang tayo titingin sa 250. Itong 250, ito yung 25 milliamperes mga boss. Yan, dito sila. Ito na scale. Tingnan lang natin mga boss para makita lang natin yung ilang amperahe yung papasok. Iba-bypass ko muna itong switch mga boss. Tapos tanggalin natin itong resistor.
Ito yung sa input. Kaya mga boss, hindi makita. Meron lang siyang 15 milliamperes na papasok dito sa input ng optocoupler na magti-trigger na siya mga boss, itong diode. Ganito lang kaliit na amperahe ang kailangan niya mga boss para magti-trigger ito. Yung sa LED naman, tingnan natin yung amperahe na papasok sa LED para hindi to siya mababasted, kasi ang maximum nitong isang LED is nasa 20 milliamperes lang mga boss. Pag lalagpas ka ng 20 milliamperes, masisira na itong LED. Kaya nilagyan natin ng resistor. Tingnan na natin yung amperahe mga boss. Ayan. 15 milliamperes lang yung pumapasok dito sa LED. Sapat na ito mga boss na para hindi mabasted yung LED natin. Hanggang dito na lang mga boss. Sana may nakukuha kayong kunting idea kung paano mag-test ng optocoupler. Maraming salamat sa inyong panonood mga boss.